Good day mga kabakal! So for today's video, gagawan ko ng test pipe ang aking mga kabakal para ma-upgrade sila from plate welder to pipe welder small welding. So ang pipe na titirahin ko o hihinangin ko today is schedule 160 ang kapal at 6 dia inch naman ang laki. Bale, apat nga pala silang gagawan ko ng test pipe para ma-upgrade. Pero take note po, ginagawan ko sila ng test pipe hindi dahil hindi sila marunong o hindi pa gaano kapulido silang maghinang. Sila pong apat ay matagal ko nang kasama sa work, kaya alam ko kung ano ang kakayahan nila at kung paano sila maghinang. Ginagawan ko sila ng test pipe dahil na rin sa kanilang pakiusap at utos ng aming supervisor. Pero syempre, bago ako pumayag na ako ang gagawa sa kanilang tubo, hiningi ko muna ang tiwala nila at saka kung sakali mang bumagsak ay dapat walang sisihan. At pumayag naman sila sa aming kasunduan. Ang siste kasi nito, kapag bumagsak ang kanilang test pipe, matagal-tagal na naman ang hihintayin nila para magkaroon ng second chance para gumawa ulit sila ng panibagong test pipe para sila ma-upgrade. Madalang kasi magpa-upgrade ang company namin, kaya madalas taon ang abutin bago ulit sila magpa-upgrade ng mga skilled worker. Tungkol naman sa test pipe, ang ginagawang test dito ay una, tinitingnan ito kung pasado sa visual examination mula sa root pass sa loob ng tubo at sa capping mula naman sa labas ng tubo. At kapag ito ay nakalusot naman sa visual examination, ito ay isa sa ilalim naman sa x-ray. Titignan naman dito ang loob ng hinang sa tubo. Titignan ang mga welding defects gaya ng porosity, mga cracks, mga slag na naipit at marami pang welding defects na pwedeng makita sa hinang. And yung paggawa ko nga pala sa kanilang test pipe ay bawal, kaya patago yung aking paghihinang dyan. Kasi nga, dapat sila ang maghinang dyan at hindi ako. Kaya naman lagi ako may watcher sa labas niyan. At tuwing alas 4 hanggang 6 ng hapon lang ako pwedeng gumawa kapag wala na ang mga boss sa site. Alam nyo din ba na noong baguhan pa lang akong welder, iba din ang gumawa ng test pipe ko para makapasok at maging qualified doon sa company na una kong napasukan? Pero take note din, kahit baguhan ako noon, I've tried my best para matuto talaga. Sa katunayan, lahat ng tubong ginagawa ko as test pipe ay pumapasa naman sa visual examination. Lagi nga lang itong bumabagsak sa x-ray. Kung baga, marunong na talaga akong maghinang noon after kami matapos sa training center namin sa TESDA. Ang hindi ko kasi alam noon, hindi pala sapat na maganda lang tignan yung tubo mo sa labas. At yun yung pagkakamali ko kung bakit ako lagi bumabagsak sa x-ray. Kasi nakatuon lang yung pansin ko sa kalalabasan ng hinang ko pagkatapos. Hindi ko nababantayan sa hinang ko kung may mga naipit bang slag o may mga porosity bang nakapasok sa hinang ko at iba pa. Pero syempre, nalaman ko na lang to noong pumasa na ang tubong ginawa ni Kuya para sa akin. And that's the biggest lesson for me sa paghihinang. Kaya shout out sa'yo Kuya, kung hindi dahil sa'yo, baka nga hindi na ako welder ngayon. Hindi ko man maalala ang name mo, pero hindi ko makakalimutan ang asawa nyo noon at kabatch ko din sa training ng welding na si Ate Roda. At syempre, shout out din sa mga kabatch ko noon na training ng welding, year back 2007 ng EEI Corporation. So, balik po tayo sa aking ginagawa. Sa ismaw naman tayo guys. At habang naghihina nga ako ay laging sumisilip ang mga kasamahan ko para mag-cheer sa akin. Naniniguro siguro sila sa gawa ko para di bumagsak. At this point, natapos ko na yung dalawang tubo. Bale, hindi na nga pala ako ang nagcapping o tumapos sa dalawang tubo pang natitira dahil pinatigil na ako ng pisor namin. Pare-parehas kasi yung hagod ko o yung hitsura ng hinang ko sa dalawang tubo. Kaya baka mahalata daw na iisa lang na welder ang naghinang sa mga to. Kaya naman yung dalawang huling test pipe ay iba na ang tumapos. Si Mr. Valentin at Mr. Sam na mga kasamahan kong veterano na rin sa paghihinang. At para makasigurado din na pumasa sa visual yung tubo, ayan, nililinis na ng kasamahan ko yung tubo niya. Tinatanggal ang mga spatter na nagkalat sa tubo niya. At ito naman ang sample ng tira ko sa dalawang tubo. Medyo nginig at pasmado na rin ang kamay kaya di katulad ng hinang ko noong medyo bata-bata pa tayo. Pero sabi naman ng mga kasamahan ko okay naman daw kaya tiwala silang papasa ito. Then, after a month of waiting for the result, syempre ako yung unang-unang natuwa na halos napatalon pa nung sabihin ng pisor namin na pumasa lahat ng tubo. Natuwa ako syempre kasi hindi ko sila nabigo at syempre natuwa na din ako para sa sarili ko. Hindi nga lang ako nakasama sa blowout nila after sila pumasa dahil nataon na nasa shutdown ako ng project at hindi ako pwedeng umuwi agad kaya di ako nakasama sa kanila. So this ends my video. Thank you for watching. Bye!